Oo, tulak. Tulak. Yun. Kalso. Pag hindi kaya. Kalso. Teka lang. Kalso pag hindi kaya ha, alalay. Kalso. Yung motor, matrasan. Hey, what's up? Ayan, aga natin nagising. Sasama tayo sa pag-akyat sa bundok. Sa lugar ng ating mga katutubo. Ayan, ang ating mga certified katribo. At maaga tayo nagising para sa bayan. Pag-alis nga namin ay maganda naman yung sikat ng araw. Kaso pagdating namin ng bandang Hagan medyo sumama yung panahon, umulan at umambon. Kaya naman lipat namin yung aming mga dala dito sa isang sasakyan para hindi mabasa. Hi, good morning. Kakatuloy tayo ng bundok. Medyo parang umuulan. Kaya yan. Mula nga rito sa Barangay Hagan ay abutin tayo siguro ng 1 oras bago tayo makaabot doon sa ating target destination. Dahil maliban nga sa mga ilog nating tatawiran ay tatahakin din natin ang mabundok at mabatong daan. At ito nga ang naging challenge sa amin. At dito pa nga lang sa Bukana ay medyo nahirapan na yung isa naming sasakyan. Wait lang. Okay. Kasi madulas yung bato Lalaki pa naman Bagamat mahirap nga ang daan ay magpasalamat pa rin tayo dahil meron tayong nadadaanan. At malaking tulong nga ito para sa mga naninirahan dito. At sana mahanap ko rin yung daan patungo sa kanya. Charot. Yan sinasabing kaya pero balda. At bago nga tayo magpatuloy, pasalamatan muna natin ang mga taong nasa likod nito. Shout out yo! Good morning. Nandyan ang Alpha Pi Omega na katuwang ng para sa bayan charity sa mga ganitong programa. At isa rin sa punong abala rito ay ang Lapis and Love Pill Advocare sa pangunguna yan ni Ma'am Ann. Dito ngayon napakaganda ng smile ni Ma'am. Ewan ko lang mamaya pagtawid sa tulay. Charos. Ayan. Sakop pa rin to ng lisap, no sir, no? Hindi po. Ang lisap po ay tawid ng ulan. Ito ay Hagan. Testingin natin kung kaya ng van. Dito na nga pala kami sa Sitio Mongos at ang lugar na ito ay isa din sa lugar ng mga katutubo. At sa mga oras nga ito ay nagkaroon kami ng konting problema dahil medyo malalim ang tubig sa ilog ay hindi makakatawid ang van na aming sinasakyan. Maliban sa mga motor na pwedeng tumawid at dumaan dito sa tulay. Makitid kasi ang tulay na ito at pawang tao at mga nakamotorsiklo lamang ang pwedeng dumaan dito. So, ayun guys, hindi na natin pipilitin na tumawid kasi baka mas madali yung ilalim ng van. So ngayon hanggang dito na lang muna tayo. Ililipat dito sa pick up. So yun na guys, bagamat malayo-layo pa yung ating lalakbayan at tatahakin ay napagdesisyon na namin na hanggang dito na lang muna itong sasakyan at ilipat na lang itong karga dito sa pick up. May mga bagay talaga na hindi pwedeng ipilit, lalo na kung kapakanan ng mga mahal mo sa buhay. Ang mahal kasi magpagawa guys pag nasira. At ito na guys, tatawid na si Rosco. O Diyos ko, kayanin mo. Isang kapunta, road trip, brum, skirt, zoom. So yun na guys, nabunutan na kami ng tinik dahil nakatawid na si Rosco. Salamat naman dyan. Kaya naman sinamantala ko yung pagkakataon na makapag-selfie dito para naman may maipakita ko dun sa aking basher. Shoutout nga pala kay Sir Lowy na isa din nating sponsor na naabutan ako nagsiselfie. Yun, si sir. So yun na guys, batchin na ulit. Nakayangkas tayo kay sir. Yan si sir. Yun, shish. Salamat nga pala sa ating mga matyaga at masisipag na guro na talaga namang walang sawang umakyat panaog dito para sa mga estudyanteng katutubo. So yun na guys, dito na tayo sa entrada po ng Sitio Bayang. At sa sunod po yan, tawid ng ilog. Yun po yung Sitio Naswak. Sa wakas, nakarating din. Yan, so yun guys, dito na tayo sa ilog ng Sitio Bayang. Ayan, doon sa kabila pa po yung Sitio Naswak. Pagtawid ng tulay na kawayan. At dito ngayon wala na kami inaksayang oras, kaya naman nagkanya-kanyang bitbit na kami para sa mga gamit na dadalhin doon. Wala naman kasi tayong ibang choice kundi ang maglakad at iwan yung mga service natin dito at tumawid sa tulay
dahil malalim ang tubig sa ilog. Sobrang ganda nga ng lugar na to guys at hindi ka magsasawang pagmasdan. Parang siya, di nakakasawang tingnan. At kapag nandito ka na, parang ayaw mo nang umuwi, lalo na kapag kasama mo siya. Ito nga pala ang tulay na nagsisilbing lagusan patungong Encantadia. Charot. Dito nga isa-isa na kaming tumawid. Ayan, dahil hindi pwede pong sabay-sabay. Ingat ka lang, baka mahulog ka sa kanya. Sa totoo lang, hindi rin talaga ganun ka-safe ang pagtawid dito. Kagaya nga na hindi namin inaasahan. So ayun na guys, medyo nalagot yung tulay natin. Putol. Isang kable ang nalagot, kaya naman medyo bumaba yung parting gitna. Hindi nga natin alam at wala tayong kasiguraduhan kung hanggang saan ang itatagal nito. Dahil ang kable na nag-uugnay dito ay gawa sa mga pinagdugtong na bakal. At ang sahig naman ito ay gawa sa mga kawayan. Pwedeng kalawangin yung bakal at pwede namang mabulok yung mga kawayan. At isa rin nga yan sa mga hinain na mga naninirahan dito na sana naman daw ay matulungan sila na mapatibay ang kanilang tulay na dinadaanan. Pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo dahil wala namang nangyari at nakatawid naman kami ng maayos. At shortcut na tayo mga lods, dito na tayo sa school. Ito ay mga bata guys oh. Hi! Yan oh. Ngayon pagsurip doy. Oh, dito na tayo. Ito nga pala ang Naswak Hatubuan Bangon High School. At hindi lang mga taga rito ang nagsisipag-aral dito na mga mag-aaral, kundi ganoon na rin ang mga kalapit sityo. Nagulat ako nung una dahil hindi ko sukat akalain na may school dito at nakakatuwa dahil utay-utay na rin itong kinukongkrito. Dito nga ay nagkaroon tayo ng maiksing programa para sa pamamahagi ng mga school supply at pagkain. Nagkaroon din po tayo dito ng mga palaro, kaya naman tuwan-tuwa ang mga bata. Ilan tapos sini? Agatan. Sini tapos. Frog leg! Frog leg! Agad! Ay, very good. Sini nauna? Sini nauna? Meron din tayong sopas para sa papiding. Hindi nga masidlang kasiyahan at nakakatawang pagmasdan ang ngiti ng mga batang to. Ano sabihin? Dito nga'y agad na natin silang pinapila para sa ating pamamahagi. At bagamat malayo nga ito ay sulit naman ang pagpunta natin dito. Tayo po sa araw na ito ay pinagbigkis ng isang layunin, ang magsilbi para sa kabataan at para sa bayan. At ngayon nga sinimulan na nating mamahagi. Sinimulan natin sa lapis at papel, notebook, toothbrush, sabon at iba pa. At katulungan natin dyan si Kuya, ang anak ni Sir Lowe, na instead na mag-birthday sa Jollibee ay dito piniling pumunta. Nakakatuwa lang na sa murang edad niya ay namulat na siya sa mga ganitong gawain. Saludo din talaga ako sa pamilya na to dahil hindi lang isang beses ko silang nakasama. At kung tatanungin mo nga sila kung bakit nila ginagawa to, marahil katulad ko, isa lang ang sasagot nila: masaya. Masaya sila na ginagawa yung mga bagay na to. Mahirap ipaliwanag pero yun eh. Yun yung nararamdaman namin. Yun yung nararamdaman nila. At sa araw na to, hindi lang kami ang naging masaya dahil makikita sa ngiti ng ating mga kapatid na katutubong mangyan ang kagalakan at kasiyahan. Alam ko nga at alam namin na maliit na bagay lang ito, pero alam nyo ba na nakabawas isipin at alalahanin ito sa kanila. Nagpapasalamat din tayo sa grupo ng Lapis in Love Phil. Ayan, dahil po sa kanilang advokasya, maraming bata ang ma-inspire na mag-aral. At syempre para sa Bayan Charity Incorporated, ayan, sa pangunguna ng aming founder na si Sir Toto Gabayno, na ginagawang bisyo ang serbisyo. At syempre sa APO, ayan, sa Alpha Pi Omega Philippines, na talaga namang napaka-supportive at napakasisipag. At nais ko rin nga palang ibahagi sa inyo na hindi rin ganun kadali itong aming ginagawa. Bagamat napapagtagumpayan ay may mga challenge ding pinagdadaanan. Si Ma'am Ann. Iyak si Ma'am Ann. Nagkaroon ito ng takot at pubya sa pagtawid sa tulay. Matapos nga nito ay maging sa aming pag-uwi ay puno pa rin ng challenge. So yun guys, nabahura ulit. Yan. Ayan na mag-start. Yan, hindi ko kaya mag-isa yan. Di pa? Babae ka, nakupulis ka na. Yeah! Abang buhay kayo. Okay lang dito, okay lang dito. Guys, lulusong na naman tayo sa tubig.
Butan ako. Butan ako. Yan, sabi. Baba. Madulas yan yung bato eh. Kawang kasi yung itong gulong nun eh. Oh, tulak. Yun. Ay, kalso. Pag hindi kaya. Kalso. Teka lang. Kalso pag hindi kaya ha, alalay. Bus ang clutch. Ay! Kalso! Yung motor matrasan. Dali! Wag mo na magbuntot. Tulak. Okay, diretso. Yan guys, yung mga sacrifice. Grabe kasi yung tarik nitong ahonin na to. Isang hindi malilimutang experience na naman nga ito, at bagamat may mga pangyayaring ganun, nagpapasalamat kami dahil nakarating kami ng ligtas maayos sa aming mga tahanan. God bless sa iyo kapatid kung nakaabot ka ng panonood hanggang dulo. Maraming salamat sa iyo. Isang mapagpalang araw at kita-kits tayo sa next video. Huwag mo na rin kalimutan mag-follow at pakishare ng ating video.